Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon din sa inyo, Brother FM at saka si Brother Jumar. Sa pagkakalam natin, ito ay paghahanda sa pagdating ng Ramadan. Sapagkat batid natin na malapit na ang buwan ng Ramadan. So, dalawa ang inimbitahan nila o tatlo kami pero hindi nakarating yung isa. Kanina pagdating ko, kasalukuyang nagsasalita si Dr. Kamaruddin Abdul Karim. Siya ang pinaka-chairman ng mga ulama dito sa Iranon Province. Isa yan sa mga tanyag o kaya ay bantog na alim o kaya ay sheikh sa Kairanunan. Sumunod ako kanina. Sa tingin ko, parang ang tinalaki na tungkol sa Ramadan, ang kabutihan ng Ramadan at paano paghandaan ng buwan ng Ramadan. Pagkatapos, sumunod tayo at ang tinalaki natin ay isa sa mga mahalagang bagay sa Islam, higit sa lahat sa mga paksa sa tinatawag na akidah. Kasi madalas na pinag-usapan ng akidah. So, parang iniremind natin sa kanila na kasama sa akidah ang tinatawag na akidatul wala'i wal bara. Sa madaling salita, ibig sabihin ay ang pananampalataya o akidah, belief, hinggil sa pagsasama at saka hindi pagsasama. Sa madaling salita ay kumbaga sino ang maging kasama at saka sino ang hindi maaari kailanman na maging kasama. Pagkatapos tinalaki natin ang pagsasama sa Islam na kung tutuusin natin magsama kayo dito sa mundong ibabaw, subalit mayroong reflection sa kabilang araw. Ibig sabihin, maaari na dahil nagsama kayo dito sa mundong ibabaw, sa kabilang araw ay magsama din kayo. Kung nagsama kayo sa mabuti, magsasama din kayo doon sa mabuti sa kabilang araw. O kaya sa paraiso. Kung sama-sama naman, ay sa impernong apoy. At tinalakay natin ang mga hadis na nauukol dito. Ika nga. Kasama doon yung hindi lang pagsasama. Bagkus ay ang pagsunod sa sinumang namumuno, ika nga. Meron tayong nabanggit na isa sa mga sinabi ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa kabilang araw mayroong dalawang namumuno. Isa namumuno sa mabuti. Pagkatapos medyo mahaba ito Brad FM na hadis, pero ang namumuno sa mabuti ay sa awa ng Allah maging kasama niya o kaya ay aakitin niya, parang akayin niya yung mga kasamahan niya dito sa mundong ibabaw patungo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So gayon din, ibalik ta rin mo yung namumuno na masama, gayon din, maging aakayin din niya o kaya ay imbitahan niya sa ipanalangin niya sa mahal na Panginoong Allah na maging kasama niya ang mga kasamahan niya dito sa mundong ibabaw, doon sa kabilang araw, sa impernong apoy, nang dahil sa kanilang pagsasama sa dito sa mundong ibabaw sa masama, ika nga. Sa madaling salita, ang pagsasama dito sa mundong ibabaw ay may ugnayan o kaya may nagre-reflect sa kabilang araw. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan ang medyo ini-highlight natin. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, isa sa kanyang mga hadith na ang nakapagsalaysay ay si Abu Dawud at saka si Ahmad at saka iba pa sa mga nagsasalaysay sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabihan niya, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Ang isang tao ay kung ano ang relihiyon ng kanyang kaibigan, yun din ang kanyang magiging relihiyon.
Sa madaling salita, may kumbaga hindi magkasama yung magkaiba. Madalas magkasama yung ikalawa na hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Ang isang nananampalataya ay parang salamin ng kapwa niya na nananampalataya. Sa madaling sabi, maano siya, maturuan siya ng dahil sa kanilang pagsasama. Kaya sabi ni Propeta, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Piliin o kaya ay usisahin ng bawat isa sa inyo kung sino ang nararapat na maging kanyang kaibigan o kasama sa mundong ibabaw. Kasama na doon yung ibig sabihin yung sino bang mataas mo ika nga. Sino ba ang sinusuportahan mo, kumbaga, na maging mamuno sa bansa o kaya sa bayan. Ika nga. Susunod na mga araw, bago magpasok ang ating buwan ng Ramadan, magkakaroon pa rin po ba tayo ng pre-Islamic Symposium sa iba't ibang bayan po natin, gaya po ng Sultan Mastura at dito rin po sa Iran? Inshallah, inshallah. Maraming mga maraming mga invitation sa atin para sa mga pre-Ramadan. Ibig sabihin, istiqbal Shahri Ramadan, ang pagsalubong sa buwan ng Ramadan. Madalas dito rin sa Kairanunan, sa Iranon province. Halos sa mga nakakalendar natin, halos itong mga araw na darating ay tuloy-tuloy na ang mga activities sa pag-imbita sa atin sa mga activities para sa paghanda sa buwan ng Ramadan. Lalong-lalo na sa panahon ng Ramadan. Kasi maraming mga symposium ika nga. Dito pa pati dito sa June, sa mga kapulisan, may mga invitation sila sa atin. Alam mo kasi pag ang pinag-usapan natin, yung mga tumutukoy sa kabilang araw, hindi natin maiwasan na ma-realize ba? Parang nakikita natin ang na yun. Nangyayari pa yan. Mangyayari batay sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam naman natin na si Propeta Muhammad hindi magsalita ng kasinungalingan. Lahat ng kanyang sinabi talagang mangyari. In huwa illa wahyun yuha. Ibig sabihin, lahat ng kanyang mga sinabi ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Salamat sa inyo. Yun ang pinakaano natin sa lahat ng mga masugid na taga-panood sa inyong mga pag-interview. Hindi lang sa atin, kundi sa lahat. Kaya nga, hindi natin makalimutan ang inyong mga kahit saan tayo ay agad na agad kayo ay makakarating. Pagkatapos dumadami ang mga naimbitahan na mga media personnel na para mag-interview sa atin. Yan ay para sa atin, hindi yan para sa ating sarili. Nga. Pero sa tingin ko, dahil sa advocacy natin, para sa Islam, higit sa lahat, para sa pagpili kung sino mang karapat-dapat na ikangay pili ng mga mamamayan na para mamuno sa ating mga lugar. Hindi lang sa parliament, bagkus ay magmula sa mga local government forum, Muslim Christian Forum, inshallah sa Barangay Making. Nauna na yung panawagan natin sa mga kababayan, Muslim at sa mga Kristiyano na sadyang dumalo kayo sa ating aktibidad. Sapagkat dito natin malalaman, makikita kung gaano kahalaga at papaano magkaisa ang mga Muslim dito sa Bangsamoro, inshallah. Higit sa lahat dito sa Parang. Alam natin na maraming mga Kristiyano dito sa Parang. Inshallah. Ma-viral natin yung peaceful coexistence. Yung pagsama-sama na hindi may piktuhan ng mga Muslim, pagsasama na hindi may piktuhan ng mga Muslim, gayon din ang mga kapatiran in humanity ng mga Kristiyano. Sa madaling sabi, katulad ng nababanggit natin na kumbaga yung mga
pag-usapan natin yung mga commonalities. Yung kung ano ang pwede sa amin at saka pwede sa mga Kristiyano. Yun ang pag-usapan natin doon sa forum na yun. Inshallah. Sa darating na February 2026, inshallah. Salamat sa inyo kay Brother Jomar. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig. Higit sa lahat sa mga madalas na nagsishare sa mga interview sa atin ng big news. Pagpalain tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala.